Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila man ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y laging pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighatin, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Kumusta kaibigan? Sa mga sandaling ito, dalangin ko na ikaw ay patuloy na iniingatan ng Panginoon at nasa mabuting kalagayan. Maraming salamat sapagkat mayroon tayong pagkakataon na magkasama-sama para sa mga awitin at syempre mga paalaala para lalo nating mapatatag ang ating pananampalataya at mapagyaman ang pag-asa na mayroon tayo sa Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, Eric C. Maliwat. Ito ang Life is Beautiful dahil sa pag-asa at biyayang sapat ng Panginoong Diyos, nakikita natin ang buhay sa pamamagitan ng ibang kaparaanan. Bagaman mayroon pong mga
challenges, bagaman mayroong mga problema, bagaman may mga pagsubok, pero alam natin mas higit dito ang biyaya ng Panginoong Diyos at ang kaniyang kapangyarihan. Kaya naman magpatuloy po tayo sa pagpupuri at pagsamba sa kaniyang dakilang pangalan. It's been an open invitation for every man or woman, every boy or girl, people from every nation, looking up onto the heavens, praising God for what He's done. Ooh, I can hear the chorus singing in their own native tongue. Magpakatatag sa pananampalataya at huwag matakot upang hindi matinag ng mga problema sa buhay. Paalaala ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, "For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind." Thank God, for life is beautiful.
Liglig. Yeah, yo Andre bro, para sa ito. Come on, mismo. Kinabukasan ko'y hinahawakan mo, buong tiwala ko ay nasa iyong kamay. Bawat pangako mo'y panghahawakan ko, tanging ikaw ang araw-araw kong gabay. Verse 2. Di nagkukulang, biyaya kailanman, ang pagpapala mo sa amin ay hatid. Yeah. Bawat katanungan ay may katugunan, ang kalooban mo ang nais mabatid. Oh. Siksik-lig-lig, umaapaw, ang pagmamahal mo ay tunay. Yeah, come on. Siksik-lig-lig, umaapaw, ang biyayang walang kapantay. Yeah, break it down. Hindi nagkukulang, biyaya kailanman, ang pagpapala mo sa amin ay hatid. Bawat katanungan ay may katugunan, ang kalooban mo ang nais mabatid. Yeah. Siksik-lig, umaapaw, ang pagmamahal mo ay tunay. Come on, come on. Siksik-lig-lig, umaapaw, ang biyayang walang kapantay. O Diyos, kinabukasan ko'y hinahawakan mo, tiwala ko'y nasa iyong kamay. Pangako mo'y pangahawakan ko, ikaw ang araw-araw kong gabay. Hindi nagkukulang biyaya kailanman, pagpapala mo sa amin ay hatid. Bawat katanungan ay may katugunan, ng kalooban mong nais mabatid. Siksik-lig-lig, umaapaw. Yeah. Umaapaw, ang pagmamahal mo ay tunay. Nice. Siksik-lig-lig, umaapaw, ang biyayang walang kapantay. Come on, come on. Yeah. Siksik-lig, umaapaw, ang pagmamahal mo ay tunay. Siksik-lig-lig, umaapaw, ang biyayang walang kapantay. Siksik-lig-lig, umaapaw, ang pagmamahal mo ay tunay. Siksik-lig-lig, umaapaw, ang biyayang walang kapantay. Sa babo. Yeah. Siksik-lig, umaapaw, ang pagmamahal mo ay tunay. Siksik-lig-lig, umaapaw, ang biyayang walang kapantay. Siksik-lig, umaapaw. Umaapaw. Siksik, liglig at umaapaw ang mga biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Bagaman, ang gusto ng karamihan ay salapi, pero may mga biyaya ang Diyos na hindi material pero tunay nating pangangailangan sa araw-araw. Kaya nagpapasalamat po tayo sa Panginoon, lalo na yung kanyang mga biyaya na pinadadaan niya sa pamamagitan ng ating kapwa-tao. Maaring yung kasama mo ngayon ay blessing sa iyo ng Panginoon. Kaya tingnan mo yung katabi mo at sabihin mo sa Lord, salamat dahil kasama ko siya. Yan. Alam po natin na ang mga disipulo ng Panginoong Hesus ay mayroong palaging naging new normal o bagong karanasan na pinagdaanan sa kanilang buhay, lalo't higit nung sila ay sumunod sa Panginoong Hesus. Imagine nyo, si Pedro at ang kanyang kapatid ay sinabihan na simula ngayon ang inyo ng huhulihin ay mga kaluluwa ng mga tao, you will become fishers of men. Anong ibig sabihin nito? Alam natin na sila ay magiging mga disipulo ng Panginoong Hesus, mangangaral ng mabuting balita at kanilang lilisanin ang kanilang dating hanap buhay. New normal para sa mga disipulo na dating mangingisda. Ang mga tax collectors kagaya ni Zaccheo, kagaya ni Mateo na may malaking kinikita nang dahil sa kanilang ginagawang pangungompromiso sa imperyo ng Roma.
new normal dahil kinakailangan na nilang sumunod sa Panginoong Hesus at sa kanyang bagong order. May mga disipulong babae ang Panginoong Hesus, hindi lamang isa, medyo may karamihan. At nagsisimula sa mga Maria ang kanilang pangalan, di ba? Naandyan si Maria ng Magdala, naandyan si Maria na kapatid ni Marta, si Maria na mismong nanay ng Panginoong Hesus ay kanyang disipulo, at nang dahil sa kanilang pagsunod sa Panginoong Hesus, may new normal sila. Ito pong new normal ay hindi naman talaga bago, pero ngayon ay naia-associate natin sa pandemya at hindi kagandahan ng ating pakahulugan. Pero sinasabi lamang po dito na mayroon tayong panibagong nagpapatuloy na karanasan. At hindi naman ito kagulat-gulat sapagkat alam natin na sa pagsunod nga natin sa Panginoon, nagkakaroon din tayo ng new normal at hindi palaging komportable, lalo na kung tayo ay uusigin ng dahil sa ating pananampalataya. Ang pangako po sa gitna ng new normal na mga challenging situations ay meron tayong pagkakataon na maranasan din ang better normal na unti-unti naman dumarating sapagkat sa panahon ng Panginoong Hesus kung saan ang kanyang mga disipulo ay sumunod sa kanya, marami silang new normal na talaga namang hindi nila maubos maisip na gano'n ang estilo, pamamaraan ng Panginoong Hesus. Pero pagkatapos nito sila ay namamangha, sila ay nakakatanggap ng mga himala. At iyan ay napakahalaga, napakabuting biyaya. At alam natin sa panahon natin ngayon, marami din tayong mga natututunan sa new normal na hindi natin natutunan noong mga panahon na tayo ay malayang-malaya na makapangapit bahay o kaya naman ay makapunta sa gusto nating puntahan o kaya ay magawa ang mga gusto nating magawa. Marami tayong mga discoveries ngayon na tingin ko po ay parang mga himala ng Panginoon, pinahintulutan niya na ating maranasan sa mga panahong kagaya nito. At sabi ko nga po, ito ay paglakad din tungo sa better normal kasi alam naman po natin na itong mga challenges ng pandemya ay mayroong hangganan. Matatapos din ito, sabi nga sa awitin ni Pastor Romel Guevara, at alam natin na hindi po magpapatuloy ito. At dahil meron tayong mga bagong natutunan, iyan ay magiging daan para sa tinatawag nating better normal. At panibago na naman pong hakbang ang susunod na ating gagawin. Ang kasunod na syempre ay the best normal. Alam naman natin kung sino man ang sumusunod sa Panginoong Hesus, ang kaniyang pagsunod, ang kaniyang paglilingkod ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Bagaman may mga pagkakataon na minsan ay nagdudulot ito ng kalungkutan o kaya naman ay mga challenging situations. Ang Panginoon ay kasama natin, hindi tayo iniiwan o pinababayaan man. At sa mga panahong kagaya nito, tandaan po natin na hindi naman lahat ng bagay kinakailangan nating maintindihan, maunawaan. Hindi lahat ng tanong ay kinakailangang masagot. Ang mahalaga, alam natin na kasama natin ang Panginoon at siya ay nagmamalasakit, hindi niya tayo pinababayaan. Ang ating mga panalangin ay nakakaabot sa kanyang puso, bagaman parang may mga katugunan na hindi sang-ayon sa ating kagustuhan, pero alam natin na hindi nagpapabaya ang Panginoon, siya ay nagmamalasakit. Ang tanong naman, ginagawa mo ba ang iyong papel? Una, ang iyong papel na manampalataya at manalig sa Panginoon. Pangalawa, ang lumakad sang-ayon sa kanyang katuwiran, sa kanyang hustisya. Pangatlo, ibinabahagi mo ba ang kanyang kabutihan sa ibang tao? Para naman yung kumakalat ay mga positibong balita, nagbibigay ng inspirasyon sa kanang motivation, at hindi yung mga puro fake news o kaya naman ay nakakagalit na mga balita. Let us become heralds of God's news. And this is certainly good news. Bad news ang balita ng Panginoon para sa mga tao na ayaw magsisi sa kasalanan. Pero sa mga nais na magbalik loob sa Diyos, palaging good news ang hatid ng Panginoon at pinapadaan niya yung good news na yon sa pamamagitan natin na mga nagbabahagi nito sa ating kapwa-tao.
Kaya sa panahon pong ito ng new normal, tungo sa better normal, patuloy lamang po tayong manalig sa Panginoon at gawin ang kanyang kalooban. Sabi nga sa Ephesians chapter 2 verse 10, ito pong paggawa ng mabuti ay inihanda na ng Diyos para sa atin noon pa mang una kay Kristo Jesus. Kaya ang mga pagkakataong ito, bagaman mayroong mga gipit na gipit o kaya naman ay said na o kaya naman ay wala nang mapapagkunan, pero alam po natin may sapat na biyaya para gumawa pa rin ng kabutihan sa pangalan ng Panginoong Hesus at nawa ito po ang patuloy nating ihatid sa isa't isa. Alam natin na ang Panginoon ay nagmamalasakit, hindi nagpapabaya at lalo na kung para sa kabutihan at sa kanyang kaluwalhatian ng ating layunin, hindi niya tayo ilalaglag, ika nga. Sasamahan niya tayo. At itong mga challenging situations na ito, sa panahon ng new normal, matatapos din. Sa harap ng kabigatan, kay rabing pinagdaraanan, pangamba at kahirapan magtitiwala. Kahit na di
katulad ng bata na nagbigay ng 5 tinapay at 2 isda para sa Panginoon. Sana tayo rin, kung ano man ang kaunti nating nakayanan, ay ialay natin sa Panginoon. Katulad ng pagtipa sa gitara, kung 2 chords lang ang alam natin, edi sige, ialay natin sa Panginoon. Siya na ang bahalang magpaalay. 2 akorde para sa Panginoon, nais kong ialay sa pangalan mo. Kahit 2 akorde lamang. 2 akorde para sa Panginoon, kahit yan lamang ang nalalaman ko. 2 akorde kong paulit-ulit man, 2 tipada kong paikot-ikot man, para bang pag-ibig mo sadyang walang hanggan kailanman. Patuloy lang yan. O Diyos, Purihin ka. O Diyos, tingin mo sa amin. Tingin mo na. O Diyos, ito ay para sa iyo. Para sa iyo. Ang awitin ko. 2 akorde ko. 2 akorde. 2 akorde para sa Panginoon, nais kong ialay sa pangalan mo. 2 akorde para sa Panginoon, kahit yan lamang ang nalalaman ko. 2 akorde. 2 akorde para sa Panginoon, nais kong ialay sa pangalan mo. 2 akorde. 2 akorde para sa Panginoon, kahit yan lamang ang nalalaman ko. 2 akorde kong paulit-ulit man, 2 tipada kong paikot-ikot man, para bang pag-ibig mo sadyang walang hanggan kailanman. Patuloy lang yan. O Diyos, Purihin ka. O Diyos, Dinggin mo na. O Diyos, ito ay para sa iyo. Para sa iyo. Ang awitin ko. 2 akorde ko. Dinggin natin ang salita ng Panginoon. Ang Diyos na si Yahweh ay pasalamatan. Tugtugin ng alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliwan ng tugtog ng alpang marilag. Awit 33, 2 at 3. Buong puso ang hangad namin na ikaw ay pagpilihan maging anuman ang aming kakayahan. Ang lahat ng ito ay para sa iyo, O Diyos. 2 akorde para sa Panginoon, nais kong ialay sa pangalan mo. 2 akorde para sa Panginoon, kahit yan lamang ang nalalaman ko. Ito ang ating global cast ng Life is Beautiful, napapakinggan sa 702 DCAS on air at napapakinggan din online sa dcas.febc.ph. Ako po ang inyong lingkod, Eric C. Maliwat. Magbabalik ang ating palatuntunan. Anong ginagawa mo? Mukhang busy-busy ka dyan ah. Ito? Ayan o. Gumagawa ako ng DIY coin bank. DIY? Ah, do it yourself. Para saan yan? Naalala mo ba yung Change Can Change coin bank natin last year? Change can change? Yung coin bank na pinuno natin para i-donate sa FEBC? Puno na, diba?
Tapos ngayon, dahil sa COVID-19, mas safe pa rin tayong magstay sa bahay. Kaya gumagawa ako ng sarili kong coin bank para makapag-ipon ako ulit para sa Change Can Change. Maganda ang idea yan ah. Pero teka, ang ganda naman ng design mo. Contest rin kasi ito. May chance na manalo ng special gifts from FEBC, ang mga pinaka-unique at creative na coin bank design. Talaga, contest? Gusto ko ring manalo ng prizes. Paano ba sumali dyan? Simple lang. May age limit ng contest na to. Para lang ito sa mga 4 years old to 14 years old. Game! Step 1. Mag-register online sa changecanychange.febc.ph/join at magpatulong sa daddy o mommy para sa pagsagot ng form. Step 2. Make your own DIY coin bank. Picturean ang gawa mong coin bank at i-upload sa Facebook o Instagram. Don't forget your name, age, at grade level at itag ang @FEBCPH at lagyan ng official hashtags. Hashtag C3DIYCoinbank and hashtag ChangeCanChange. I-like mo na rin ang FB page ng FEBC Philippines at Instagram para makita ang updates tungkol sa contest. 6 winners ang mapipili based on originality, creativity, at number of likes and hearts. Kaya wag nang magpahuli! Sali na sa Change Can Change DIY Coin Bank Contest! Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Paglago ang palatandaan ng buhay at ang pamumunga ng sagana ay nagbibigay ng luwalhati sa Diyos na may likha. Kaibigan, ikaw ba ay patuloy na lumalago? Paalaala ng 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ako ang iyong lingkod, Eric C. Maliwat. Thank God for life is beautiful. Kay buti ng mananakop, si Kristo kong manunubos. Ang buhay ko'y laging iniingatan, dulot niya'y kagalakan. Tunay na kay buti sa akin inaalis ang pasanin. Siya'y kaakbay ko sa bawat hakbang at tangi kong kalakasan. Ang buhay ko'y laging iniingatan ni Kristong aking kanlungan. Di nagmamaliw ang kaniyang pag-ibig, ako'y ligtas sa panganib. Ako'y ligtas sa panganib. Saganang biyaya sa araw-araw, kay Kristo ay nakakamtan. Sa aking puso'y lagi nang may awit, puri sa Diyos ng pag-ibig. Ang buhay ko'y laging iniingatan ni Kristo ng aking kanlungan. Di nagmamaliw ang kaniyang pag-ibig, ako'y ligtas sa panganib. Ako'y ligtas sa panganib.
ang kaniyang pag-ibig, ako'y ligtas sa panganib. Ako'y ligtas sa panganib. Ako'y ligtas sa panganib. Ako'y ligtas sa panganib. Hindi kita pababayaan. Yan ang pangako niya sa akin. Magmula nang siya'y aking tanggapin. Sa oras na kagipitan, si Jesus ang maaasahan. Siya ang karamay kong palagi, ang patnubay ko bawat sandali. Siya ay tapat sa kanyang pangako. Siya ay tapat na patunayan ko. Ang pangako niya ay may katuparan, maaasahan Ang Diyos ay tapat at ito po ay tunay na dakila, inaawit natin, binibigkas, ipinapahayag sa iba't ibang mga kaparaanan. Kagaya po ng himno na tunay kang matapat o Great is Thy Faithfulness. O kaya naman yung awitin nating dakilang katapatan at marami pang iba. Maraming salamat sa mga awit. Patuloy tayong sinasamahan sa pamamagitan ng kanilang mga komposisyon. Kumusta ka kaibigan? Ako ang iyong lingkod Eric C. Maliwat at nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa inyong patuloy na pagsubaybay
sa ating palatuntunang Life is Beautiful. Maligayang kaarawan sa lahat ng mga may kaarawan sa linggong ito. At sa mga may ipinagdiriwang na mga special occasions, ako po ay nakikigalak sa inyo. At ipinapanalangin naman natin syempre sa Panginoon yung mga may espesyal na kahilingan, may mga espesyal na kalagayan, at alam ng Panginoon ang inyong mga sitwasyon, ng ating mga pinagdadaanan. Kaya tayo po ay mayroong prayer time maya-maya. At nagpapasalamat din po tayo sa patuloy ninyong pananalangin para sa inyong lingkod. Napapakinggan din po tayo sa Facebook, pero meron tayong Facebook version, meron tayong radio version. Ano po? At para sa karagdagang detalye, ay bumisita lang po kayo sa Facebook page ng 702 DCAS na himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy po nating suportahan ang radio ministry na ito, ang FEBC Philippines, sapagkat alam po natin na ang FEBC ay maraming mga himpilan ng radyo, hindi lamang dito sa Metro Manila, kung hindi sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At ang lahat ng ito ay donor-supported, listener-supported, at malaking bagay po para sa FEBC ang suporta ng bawat isang nakikinig. Para po sa karagdagang detalye, bumisita lamang sa website ng FEBC. Ito po ay febc.ph o kaya naman dcas.febc.ph. Ngayon po mga kaibigan ay sama-sama tayong manalangin sa Panginoon. Salamat po o Diyos sapagkat kasama po namin kayo sa lahat ng larangan ng buhay. Marami pong salamat sapagkat kayo ang tagapagtaguyod namin, kayo po ang aming tagapagtanggol, kayo ang aming tagakupkop. Maraming salamat po sa inyong hindi nagmamaliw na pagmamalasakit sa aming lahat. Ang dalangin namin, Panginoon, ay pagpalain ninyo ang mga nagdiriwang ng kaarawan. Ganun din, Panginoong Diyos, yung may mga espesyal na mga pagdiriwang sa linggong ito. Maraming salamat sapagkat ibinabalik nila sa inyo ang kapurihan at pasasalamat at ang luwalhati. Pagpalain po ninyo sila ng marami pang mga maliligayang okasyon sa kanilang mga buhay. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga pangangailangan ng bawat isang nakikinig. Kayo po ang Diyos na sapat sa lahat ng aming mga pangangailangan at hindi pa po namin binibigkas ay inyo ng tinutugon ang aming mga panalangin ng sang-ayon sa inyong alam na pinakamabuti, pinakamainam. Dalangin din po namin ng kagalingan sa anumang mga sakit o karamdaman ng sino mang nakikinig ngayon na nasa ospital o kaya naman po ay nagpapagaling mula sa sakit o karamdaman sa kanilang tahanan. We pray for healing in the name of Jesus right now. Dalangin din po namin, Panginoon, ang patuloy na katatagan para sa mga breadwinners ng pamilya, sa mga nangangasiwa sa kanilang kabuhayan. Patuloy niyo po silang bigyan ng katatagan at ng karunungan sa pangangasiwa ng kanilang kabuhayan na ipinagkatiwala mo rin sa kanila. Dalangin ko rin, Panginoong Diyos, ang mga lingkod ninyo na ginagamit sa iba't ibang kaparaanan upang mapatatag ang simbahan, ang iglesia, ang mga Christian fellowships. Tulungan niyo po sila na mapanatili ang diwa ng mapagpakumbabang paglilingkod at ang bawat isa ay magkaroon naman po ng edification o pagpapatatag dahil sa ministry ng bawat isa sa kanilang mga simbahan o Christian fellowship. Pagpalain po ninyo siya na nakikinig sa mga sandaling ito, siya at ang kanyang mga kasamang nagpe-pray. Marahil ay wala siya sa Pilipinas pero siya ay nakikinig. Pagpalain niyo rin, Panginoong Diyos, ang tagapakinig na ito. At maraming pong salamat sapagkat hindi lamang kayo mabait, hindi lamang kayo mabuti, kayo po ay tunay na nagmamalasakit sa aming lahat. Gamitin po ninyo ang mga pagkakataong ito para akayin ng marami pang mga tao sa pagbabalik loob sa inyo at gamitin niyo rin po kami upang ipahayag ang inyong mabuting balita sa mga panahong kagaya nito. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sa mga sandaling ito ay aming nararanasan ang inyong presensya sa aming pananalangin ng sama-sama sa Himpapawid. I-bless nyo rin po ang FEBC Philippines at ang lahat ng mga istasyon at mga manggagawa ng FEBC Philippines. Ganon din, inaalala namin very specially, i-bless po ninyo ang mga frontliners, ang mga doktor, ang mga nurses at lahat po ng mga
humaharap sa coronavirus pandemic as frontliners. Reach out to them, O God, and protect them and even their patients. Panginoon, dalangin namin ng mga nagkakaroon ng coronavirus ay maagapan, gumaling at maging malakas at makabangong muli sa pangalan ni Jesus. Maraming pong salamat, Panginoon, sapagkat ang lahat ng ito ay inyong dinirinig sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Bakas ang luha na tumatangay, inaanod ang pag-asa, unti-unting nawawala, haligi ng munting daigdig ko. Minsay nanlalamig na rin ang araw, ihip ng hangin may giniginaw, nanlulumo, nalulumbay, hanap ay isang gabay, sa piling mo'y hindi mabibigo. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ng init ang mundong manlalamig, kahit na humayo sa daang magkabilay bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginintuan ang iyong pagliligtas, panatag na tiyak, itatawid mo sa landas. Kung sa tadhana'y di nais ang guhit, pawang sagabal ang sinasapit, ikaw ang siyang tatawagan, sa ruko'y apawan ng pag-asang kailan may dulot mo. Oh, kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man
Mga kaibigan, marami pong salamat sa inyong pakikinig sa ating global cast ng Life is Beautiful online sa dcas.fabc.ph at sa pamamagitan naman ng radyo on air sa 702 DZAS. Ako po ang inyong lingkod, Eric C. Maliwat, kasama ang ating mga technical directors mula sa Manila, Philippines. Nandito po ako sa Sydney, Australia. I am glad you are with me. Take care and God bless you. Life is beautiful.